In humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness, Muli po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan po naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa oras ng ito. Ito pong muli ang inyong paboritong programa tuwing linggo, ang Back to the Scriptures, na kung saan po ay makakasama ninyo sa loob ng isang oras sa pagtalakay po ng mga mahalagang paksa. Nawa po mga kaibigan, kayo po'y tumutok na matama sa ating pong pag-aaralan at atin pong ibinabalik ang papuri sa Panginoon sapagkat alam naman natin, Brother Ronald, na ang Panginoon ang nagsusustain ng ating buhay. Amen. Kaya walang dahilan para hindi natin siya purihin. Kaya mga kaibigan, ang programa pong Back to the Scriptures ay inyong mapapakinggan sa himpilan po ng DWBL 1242 AM radio station. At para po doon sa mga nais pong mag-join sa ating pong talakayan ay maaari po kayong mag-text mamaya na ipagkakaloob po sa atin ni Sister Sheila para mapakinggan natin ang kanyang boses. Medyo matagal na hindi nagsasalita si Sister Sheila. At magandang gabi, kapatid na Ronald and Sister Sheila. Magandang gabi, Brother Robert, at sa ating mga giliw na tagapakinig. Magandang gabi rin, Sister Sheila. Magandang gabi, Brother Ronald and Brother Robert, at sa ating po mga masugid na tagapakinig. Hindi lamang sa radio, ganun din sa iba't ibang lugar, nasa internet. Magandang gabi po sa inyo. Sa ating live streaming, ano? Opo. Ayan. So, gaya po mga kaibigan ng aming naipangako, ito po yung ating part 2 ng programa na ating pagsagot doon po sa mga ipinahayag ng ating kapatid na si Brother Eli Soriano sa kanilang programang Itanong Mo kay Soriano at sasagutin daw ng Biblia. At bago tayo magpatuloy, kapatid na Ronald, ay hiningan natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos ng mga pamilyarian sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat. Nawa po ay lukuban kami ng iyong banal na Espiritu. Maging instrumento po ang Back to the Scriptures para po sa katotohanan na aming po ipapahayag. Mga Panginoon, ang iyong banal na Espiritu po ang siyang bahala na humanap at pumatok sa mga puso ng mga tao na naghahanap at nakikinig ngayon. Samahan kami ng inyong karunungan. Maitaas ng aming pangalan. Sa inyo po lahat ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, bali, kapatid na Ronald, ang ating tatalakayin ay kadugtong. At napaka-importanting ating pong maihayag ang bawat katotohanan ng talatang nabanggit ng ating kapatid na si Brother Eli Soriano sapagkat yung ating susuriing mabuti ay malayo yung kanyang mga kasagutan doon sa mga nagtanong. Malayong malayo. Kasi unang-una, dito sa issue number 1, ang kanyang sagot dito, kaya lang naman nag-utos ng pagpapahinga sa Israel o araw ng Sabat, napagod sila, kaya sila pinagpahinga. Pinalalabas ni Ginoong Soriano na ang intention talaga kung bakit ibinigay ng Diyos ang Sabat sa bansang Israel, Brother Robert, ay dahil napagod daw sila sa loob ng 430 years na kanilang pagiging alipin sa Ehipto. So, kailangan daw nila ng kapahingahan. Kaya ang sabi nila, ito'y talagang angkop sa Israel. Kasi yun lang naman ang gusto niyang palabasin, no? Na ang Sabat, no, ay exclusive sa Israel. Kasi sila yung kailangan magpahinga dahil sila yung naalipin. No, pero ito nga ba talaga ang turo ng Biblia? Hindi ho natin gustong siraan ng pagkantao ni Eli Soriano. Bagaman alam ko na itong ating first broadcast, Brother Robert, yung part 1 natin, ay maraming nag-react na mga members ng dating daan. Iba-iba. Marami. May kanya, merong magaganda, merong hindi maganda. Hindi maganda at may panunuyang mga actually, meron salita, tayong isang dating daan na member nila na babatiin natin mamaya at talagang willing naman magpa-Bible study. Praise at God. dadalo Purihin ng Panginoon. sa atin. Taga Batangas siya, Brother Robert. Talaga. Ngayon, meron naman iba, sumobra naman. Yung iba, ginawa nila yung ating pong Facebook account. Nahak, Ay, hinak. Oo, hinak nila at nagpapanggap na ako. Kaya po, mga kaibigan, ay mag-iingat po kayo dun sa mga nag-a-add na pangalan ko, Ronald VOB, doon sa ginagamit sa Facebook. Sabi ko nga, Brother Robert, nakakaawa naman talaga ang dating daan. Buti na lang hindi ako naging membro nun kasi kapag hindi na nila kayang sagutin lang yung ating mga sinasabi na aral sa Biblia, ay dadaanin ka talaga sa ganung klaseng personal, ano? So, sabi ko nga ay, ganun ba ang aral sa dating daan? Pag di mo sagot ay dadaanin ka sa dahas. Anyway,
sagutin na po natin itong tanong na ito. Makatwiran bang sabihin na ang mga Israelita ay napagod dahil sila ay kaya sila ibinigyan ng Sabat? Hindi po totoo 'yon, mga kapatid. Hindi ho totoo na ang dahilan at ang intensyon kung bakit po sila pinalaya ng Panginoon sa Ehipto noon para lang Dahil magpahinga napagod, oo. physical. Mm-mm. No, physical. Kasi kung babasahin ho natin dito sa Exodus chapter 5 verse 1 to 3, ay dito po makikita po natin nung ito'y unang-unang pumunta si Moses at si Aaron kay Paraon, Brother Robert. At nakiusap sila kay Paraon. Pakibasa mo nga, Brother Robert, kung ang dahilan ba nila kaya sila palalayain dahil napagod sila. Tingnan nga sa 5 ng Exodus chapter 5 verse 1 to 3. Ito po ang wika. Pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Ngunit sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking papakinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulutang umalis ang Israel. Kanilang sinabi, ang Diyos ng mga Hebreyo ay nakipagtagpo sa amin. Ipinapakiusap namin sa iyo, pahintulutan mo kaming maglakbay ng 3 araw sa ilang at mag-alay sa Panginoon naming Diyos. Kung hindi, ay darating siya sa amin na may salot o tabak. Ayan. Maliwanag dyan, ano? Si Malinaw. Moses at si Aaron, kinausap nila si Moses, ano? Ano ang dahilan nila? Bakit daw kailangan nilang palayain ang Israel? Dahil ba sila pagod? Hindi. Hindi. Ang sabi diyan, Brother Robert, Upang magdiwang. Yon, upang magdiwang ng isang kapistahan sa ilang at maghandog ng mga sakripisyo. Ibig sabihin, may kinalaman sa pagsamba ito, paglilingkod sa Diyos, Oo, no? oo. So, yun ang pangunahin na reason. Kasi nga, matagal na silang sa loob ng 430 years silang nabihag sa Ehipto, talagang almost nakakalimutan na nila na ang Diyos na lumikha sa kanila. At saka yung kumanker sa kanila, yung Diyos na nila ang ipinipilit na sambahin. Kaya Yun. yung ipagtatanggol sila ng Diyos na tunay. Oo. Kaya lumalabas, ang totoo pong dahilan, hindi ho dahil sa napagod sila. Hindi. O kailangan na magpahinga. Ang totoo niyan, Brother Robert, sino yung mayroong kaisipan na kaya sila palalayaan dahil pagod sila? Pakibasa mo sa 5. Ito ang sabi. Sinabi ni Faraon, ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon at inyong pinapagpahinga sila sa kanilang mga gawain. Oh. Ayun. Sino yung may kaisipan na ang pagpapalaya primarily para magpahinga sa kanilang gawaing pisikal? Si Paraon. Tama. Kaya nga sabi ko, nung pinag-aaralan ko ito at pinapakinggan yung video ni Edison niya, bakit Ang layo- ganon? ang layo na naman. Oo. Nung unang episode natin, ang kinampihan niya yung mga Pariseyo at yung mga Hudyo. Tama. Na sabi nga natin last time, kung si Eli Soriano ay Nabubuhay ng panahon na yon. nung panahon na yun ni Jesus Isa siya Christ. sa uusig kay Kristo. Isa siya sa At uusig kalaban ni Kristo. At kalaban ni Kristo. Kasi sasabihin niya, Kristo, hindi ka nangingili ng Sabat. Paparatangan niya. Pangalawa, ito naman, sa part 2 naman, kinampihan niya si Paraon Si Faraon. na umuusig sa bayan ng Diyos. Yun. Na para sa pananaw ni Paraon, kaya sila palalayain para magpahinga sa gawa. At yun ang sabi naman ni Eli Soriano. Tama. Na kaya daw sila binigay yung Sabat para magpahinga sa gawa. Di malayo na naman po. So pagdating sa napatunayan na Biblia. hindi ganon ang intensyon. Spiritual. Tama. Kaya nga sabi ni Moses at ni Aaron di ba? Kaya kailangan nilang sila may kapistahan at maghandog sa Diyos. Oo, kaya pagdating dito sa Exodus chapter 20 verse 11, ang sinasabi rito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, Tama. ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga ng 7 araw. Na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ito yung nasa 10 utos. Tama yun. Matapos niyang ibigay yung utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat sa verse 8, bigla niya sinabi, sapagkat, kumbaga, ang dahilan ay ang Sabat ay pagpapakilala na ang Diyos ang lumikha at siya yung Diyos na sa atin ay nagliligtas. Proprietorship. Siya yung may-ari. Oo. May-ari. Tama yun. Oo. Siyempre, pag ikaw ang may-ari, natural yan, Sister Sheila, Brother Ronald, papasalamatan mo yung may-ari. At bilang pasasalamat, sasambahin mo siya. Yun nga Kaya nagulat ako doon sa sagot ni Ginoong Eli Soriano, bakit niya sabing yun ang dahilan? Dahil napagod ang Israel. Tama. So talagang panglupa yung kanyang kaisipan. Kaya isa pang dahilan na gusto ko na atin pong i-correct din at sa ikalilino ng ating mga tagapakinig ay yung meron siya sinabi kasi sa video na sa Deuteronomio
5:15. Basahin po natin ang talata. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Oh, At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. kaya lang naman pala inutusang mangilin ng Sabat na alipin sa Ehipto itong mga Israelite. At pagkatagal-tagal na naalipin, 400 taong mahigit, yung mula sa kanilang kanununuan hanggang sa kaapu-apuhan, wala nang ginawa kundi magtrabaho araw at gabi. Kaya nung sila'y maalis sa Ehipto, dinala sila sa Sinai, ay mula sa Sinai, inutusan na sila ng Diyos, mangili ng araw ng Sabat. Yun ang 7 araw. Ito po ay dahil memorial ito ng kanilang pagkaalipin. Biruin mo, mula sa ang intensyon ng Panginoon, ang Sabat ay maging pagpapala, pinabanal niya. Actually, ito nga yung unang-unang bagay na kanyang pinabanal, no? Yung Tama. sinanctify doon sa Genesis chapter 2 verse 3, di ba? Ito yung unang-unang bagay na kanyang sinanctify, the time, Tama. the Sabbath. Tapos sasabihin niya, gagawin ito'y Memorial ng pagkaalipin. pagkaalipin. Yan layo, memorial of creation. Oo, kasi ang binasa nga naman niya itong nasa Deuteronomy 5:15. Ito yung naipaglingkodan natin dati, no? Oo, dun sa ating mga ating series sa mga kaibigang, kaibigan ng Iglesia Iglesia ni ni Cristo. Cristo. Kaya sabi niya sa video, kaya po ang Sabat ay memorial ng pagkaalipin. Ito po ay dahil memorial ito ng kanilang pagkaalipin. Kung wala po tayong alam sa Bible, mga kapatid at mga kaibigan, at makinig lang po kayo sa kanya, baka maniwala kayo, tama ang kanya sinasabi. Pero pag susuriin po nating maigi, mali po yung kanya sinasabi. Tama. Na ang Sabat po ay memorial ng pagkaalipin. Kasi kung atin pong papansinin dito sa talata na binasa natin sa Deuteronomy 5:15, at inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin. Hindi sinabing alalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Naging. Ehipto. Oo. Pag sinabing naging alipin, Brother Robert, ibig sabihin, tapos na yung pagkalipin mo, hindi ka na alipin. Tama. Ha? Niligtas ka na nga ng Diyos Kaya sabi, at inyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos. Kaya't inutos ng Panginoon mong Diyos na ipangili ng araw ng Sabat. Ayun ang pagkakasunod-sunod. Oo, hindi dahil sa sinay alipin. Dahil ang Sabat ba, Brother Robert, ang mga Israelita ba ay nangili ng Sabat nung sila'y alipin pa ba sa Ehipto? Hindi, pinalaya muna. Tsaka, Sinabihan uli na alalahanin nyo yung dati nang nandun sa Genesis. oo, alalahanin. Yun. Kasi hindi naman bagong bagay lang ito no, sa panahon ng Israel. Kaya alalahanin, Kaya ang term dati is na. alalahanin. Oo, dati Nag-exist na siya Nag-exist na. Oo, Hindi kaya lang nga- doon nagsimula nung paglaya. Oo. Kaya, ibig sabihin nito, Brother Robert, yung mga Israelita ay ipinangingilin itong Sabat noon matapos na sila'y iligtas sa pagkaalipin. Ayun. Kaya nga sabi sa Exodus chapter 20 verse 12, itong Sabat na ito, sabi niya, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ayun. No, hindi ito tanda ng pagkalipin, kundi ito ay palatandaan na ang Diyos ay pinapabanal ka. Tama. No? At ang Diyos ang may-ari sa'yo. At ang Diyos ay may-ari sa iyo. Kaya nga, Ngayon. kung sasabihin na Ginoong Soriano na ang Sabat ay tanda o memorial ng pagkaalipin, mali po yun. Hindi. Ang Sabat po'y binigay hindi nung sila'y alipin pa sa Ehipto. Matapos po silang lumabas at inilabas ang Panginoon sa Ehipto. Tsaka ipinaalaala yung dati hindi, na. Hindi binigay. Kasi Oo. pag binigay, baka isipin niya, Doon doon lang nag-umpisa. binigay. Correct. Oo, kaya tama yung term mo. Yun, ipinaalaala. Na ito ay So isa pa pinaalala. kapatid na Ronald, ang Sabat ay paggunita at pag-alaala sa tunay at buhay na Diyos. Yun ang Ayan. point kaya ka mangingilin ng araw ng Sabat. Sa buhay na Diyos. Kaya itong Papaalala. Panginoon, halimbawa, pangit sa aking gagamiting term, kung ako man ang Panginoon lumikha, hindi ako papayag na hindi ako magpakilala at hindi mo ko sambahin. O yun nga Paano naging Diyos yun kung hindi ka rin sasambahin? Tama. Kaya po, ang tama po dyan, ang Sabat po ay memorial of creation. Yun. Kasi po, sa Genesis, ito ilang beses na natin binasa, Brother Robert, na talaga nung matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, ay nagpahinga ang Diyos. At saka si Ebat Adan, hindi sila Israel. At tandaan natin, nagpahinga ang Diyos, hindi dahil napagod. Hindi na Baka papagod kasi yun. isipin na naman ni Brother Soriano na
Okay, ang Diyos nagpahinga, napagod, kaya nagpahinga. Ay, hindi ho- Nagbigay lang siya ng example doon sa nasasakupan nung nilikha niya. Oo. Kasi yung salita kasi na nagpahinga, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ay terminong Tagalog na sa panahon natin ay talagang pag sinabing pahinga, iba ang meaning eh. Oo. Sa modern times, yung bang napagod ka kasi. Oo. Pero pagka tinignan mo natin po sa wikang Hebreo, yung verb na shavat, ibig sabihin nito to stop, to cease, To cease. tumigil. Tumigil. Nag-stop not necessarily dahil pagod. Kaya pag i-apply po natin ito sa Diyos, tumigil po siya, nagpahinga, kasi tapos na yung kanyang paglalang. Tama. Kaya nga sabi niya sa Genesis 1:31, nakita niya lahat ng bagay na kanyang nilalang at ito'y napakabuti. Napakabuti. Kaya Perfect. hindi na siya Oo. nilikha, tapos na eh. Natapos so in niya. that sense, nagpahinga siya. Tama. Tumigil siya. Hindi dahil napagod. Kaya ito po ang masasabi natin dyan. Hindi po totoo, ulitin natin, yung sinasabi ni Ginoong Eni Soriano, na ang Sabat ay tanda ng pagkalipin ng bansang Israel. Ang totoo niyan, Brother Robert, lumalabas sa ating pag-aaral, yung tunay na alipin, yung hindi pa nangingili ng Sabat. Tama. Tama. Di ba? Oo. Yun lang Kapag yun ang di ka lalabas doon. nangingili ng araw ng Sabat, ikaw ay nasa pagkaalipin pa. Nabanggit mo nga rin dati, Brother Robert, na ang Ehipto ay maaring lumalawan sa kasalanan. Oo, Babylonia. Babylonia. Binanggit. Oo, di ba? Binabanggit yun sa Kasi Revelation. sila ay may mga Diyos-Diyusan. Diyos Diyos-Diyusan. sa Egypt, iba-iba, palaka, kung ano-anong Panginoon nila. Walang buhay. Oo. Kaya, ano po, no? Dito natin makikita na let's go back to the scriptures. Pag-aralan nyo ang inyong Biblia, ay talaga makikita nyo mali yung kanyang naging conclusion. So, dito tayo sa pangalawang issue. Meron kasi siyang sinasabi na nung binigay daw yung Sabat, ito'y para lamang sa bansang Israel. Hindi naman tayo kasamang mga Pilipinong naalipin sa Ehipto. Bakit naman pati ikaw makikipangilin ka ng Sabat? Yang Sabat po'y utos yan sa Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. Pakibasa yung Exodo, kapatid na Willie. Ganito po naman ang sinasabi dito po sa aklat ng Exodo. Ito po'y mababasa natin sa 31 at ang talata po ay 16. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng Sabat na tutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Ayon. Ang Israel, ang tutupad ng Sabat, mangingili ng Sabat sa buong panahon ng kanilang lahi. Hindi naman po tayo Israelita. Tayo po yung mga hintil. Yung Diyos ng Kristiyano, iba pala sa Diyos ng Israel. Dalawa. Lalabas, gano'n. Oo, dalawa. Tsaka meron siyang tinatawag na racial discrimination. Oo, gano'n. Iba pa yung utos sa Israel, iba pa yung utos, no? Mm. Ganun nga ba ang tanong? Ito kasi, ang binasa niya rito, Brother Robert, para sabihin na ito'y sa Israel lang, yung nasa Exodus 31:16. Binga naman dito, ang anak ni Israel mangingili ng Sabat at ito ang kanilang tipan sa buong lahi ng bansang Israel. Kaya lang, sabi ko, nakakalungkot nga isipin, biruin mo, kung tama si Ginoong Soriano, ang Sabat panay sa Israel, samantalang naalala mo ba nung last time sabi natin, binanggit natin yung Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Para sa tao. Ano? Para sa lahat. Oo. Tapos sasabihin niya para sa Israel. Yun. Ang totoo niya, hindi naman sinabi rito sa Israel lang eh. Dahil Brother Robert, sa Exodus chapter 23 verse 12, tingnan nga natin, tunay ba na hindi kasama ang mga taga-ibang lupa? Hindi ba kasama sa pagpapahinga ng Sabat ang taga-ibang lupa? Sa Israel ba lang ba talaga ito? Exodus chapter 23 verse 12. Ito ang sabi. 6 na araw na gagawin mo ang iyong gawain, ngunit sa 7 araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga. At ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang mga taga-ibang bayan ay makapagpahinga. Oh, ibang bayan, ibang lahi. Taga-ibang bayan. Ang ganda nga doon sa Bibliang Tagalog na dating ang Biblia eh. Ang nakalagay doon eh. Ang nakalagay dito. At 6 na araw na iyong gagawin ang iyong gawain at sa 7 araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka, ang iyong asno ay makapagpahinga. At ang anak na lalaki na iyong aliping babae
at ang mga taga-ibang lupa Ayun. ay makapagpahinga. Ibang Ayun. bayan, Malinaw. ibang lupa. Ibang lupa. Taliwas yung sinasabi pala ng Biblia. Oo. Nasa Israel, Israel lang. kasama pala taga-ibang bayan, taga-ibang lupa. Ayun. Ngayon, bakit sinasabi palagi na parang Israel lang? Kasi po sila yung yung pinangako kay Abraham di ba? Tama. Na dadami ang binhi ni Abraham Mm-mm. at sa pamamagitan nito ay pagpapalain ang mga bansa. Yun. Sila yung mauuna. Kaya nga sabi rito sa Exodus 19 verses 4 to 6, no? Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko kayo sa akin din. Kaya't ngayon ang tunay na inyong susundin, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Yun Darating pala. kasi ang panahon, Brother Robert, gagamitin ng Diyos ng Israel kung sila'y naging tapat, no? Tama. Na sila'y magiging bayang banal, magiging saserdote, priest sila para sa lahat ng tao. Ayun. Sa kanila dadalo yung banal na biyaya. Ilalapit, Kumbaga sila yung oo. chosen nation first na Oo. magre-rebel o representative ng Diyos. Yan, oo, Yun. eksakto. Tama yung pagkakasabi mo. At sila ang mamamagitan between us, ng mga Gentiles, at sa Panginoon. Tama. Oo, so hindi ho pinipwera ng Diyos. Ang totoo nga niyan ang Sabat ay ginawa nga nung panahon ng paglalangon. So paano sasabihin? Alam mo sa mga video na pinapakinggan ko at nire-review ko sa Tanong ni Ginong Soriano, hindi niya tinatouch yung Genesis Dapat bumabalik siya ron. Kasi Dapat lalabas eh. yung katotohanan. Kasi yung Genesis, kaya nga Genesis, it is a book of origin Correct. Doon siya nagsimula. Kaso nagpipicture siya, kagaya ng mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo. Oo. Doon sa part na yung bang binibriefing na ni Moses yung mga Israel dahil malapit na silang tumawid sa Kanaan. Di ba? Tama. Kaya inulit itong Ten Commandments sa Deuteronomy 5. Tama. Pero ang problema dito sa Doon sila nagsisimula. Pagkaunawa nila, Oo. doon lang binigay at yun ang dahilan kung ba't Mali. ipapangilin yung Sabat. Oo, pero pag binasa mo yung Exodus chapter 20, verse 11, ang basis kung bakit binigay ang Sabat, originally, because nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw, at sa ikapito ay nagpahinga. Nagpahinga siya. Kaya sabi ko, wow, grabe talaga ang pag-aaral ng Bible ng Seventh-day Adventist kasi hindi tayo selective, no? Tama yun. Talagang Mula kinukuha Genesis hanggang Apocalypse. Oo, kinukuha natin lahat ng verse Hindi ng tayo Bible. nagmamadali Sila na, pumipili. na may maisagot lang. Yan. Tapos hindi na natin, wala tayong concern Oo. sa epekto at pagkaunawa. Kumbaga sa istorya, sa pelikula, Brother Robert, ang kinukuha lang nila yung conclusion, hindi nila pinapakita. Dapat mula umpisa kung bakit. Oo. Tama yun. Di ba? Kaya Tama mga yun. kapatid, alam nyo, delikado ho talaga yung ganyang klaseng mangangaral na selective ang paraan ng paggamit ng Biblia. Kaya salamat at merong back to the scriptures na sa amin naman, kung ano yung hindi nila kinote at hindi pinaliwanag, ay dinadagdagan po namin. Tama Hindi yun. wala ho kami ina-attacking personal sa bagay na ito. Tama No, po yan. Brother Robert? Oo. Kaya dito ngayon tayo sa konteksto ngayon. Kasi binasa niya, di ba, Exodus 31:16. Ang problema kasi, pag Exodus 31:16 lang, parang tama nga sa Israel lang. Pag itinaas natin sa 13, bakit ito binigay? Salitain mo sa anak ni Israel na inyong sabihin, katotohanang ipingingiling ninyo ang aking mga sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Yun. So ang sabat pala ay tanda ng Pagpapabanal. banal. Kasi ang Diyos na lumikha ay banal. Kung yung mga Ginong Soriano tama, sa Israel lang binigay yung sabat, sila lang pala ang banal, siya hindi na. Lalabas ganon. Pati tayo, wala tayong pag-asa maging pagpapabanal. Israel ka ba? Gaganunin ka. Israel ka ba? Hindi ka rin banal. Hindi ka banal. Ngayon, kasi tanda pala ng pagpapabanal. Samantalang sa Marcos 2:28 nga, 27:28, ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi sa Israel At lamang. dito rin, sa konteksto ng verse 16, ito yung hindi na siguro binasa ni Ginong Eddie Soriano. Pero pag tinalin mo sa 17, ito yung hindi niya pinabasa. Ayan. Ito'y tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakilanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga at naginhawaan. Ayun. Ano po rin daw tanda ang Sabat? Tanda ba sa Israel lang? Hindi. Tanda rin ang pagiging manlalalang ng Diyos. Manlalalang talaga. At bilang Diyos na manlalalang, siya yung kinikilalang Diyos ng kanyang tunay na bayan. So lumalabas pala kapag ikaw ay nangili ng araw ng Sabat, naniniwala ka na hindi ka nag-evolve, hindi ka galing sa hayop, kundi ikaw ay nilikha ng Diyos na makapangyarihan,
na Panginoon ng Sabat. Ayan. Kaya yung ginamit niya sa Exodus 31:16, hindi ho against sa Sabat yun. Hindi. Pabor pa nga. Kasi sabi sa context, sa verse 13, ang Sabat ay tanda ng Diyos na nagpapabanal. Nagpapabanal. At sa verse 17, ito'y tanda na ang Diyos natin ay isang Diyos na lumikha. Tama. Hindi naman sa Israel, solo ng Israel yung Diyos na lumikha. Kasi tama. tayo nilikha rin ng Diyos kahit hindi tayo Israel. Lahat ng nakatungtong sa lupa na nilikha ng Diyos, pag-aari ng Diyos at bayan niya. Yun nga, kaya alam nyo, ewan ko ba, bakit may mga ganong turo na Yun na bumabangon? nga, Talagang, sabi ko, mabuti na lang talaga at hindi pinababayaan ng Panginoon tayo na maligaw Tama. at nandyan pa rin ang kanyang katuruan. Tama yan. Dito ngayon tayo sa number 3, Brother Robert. Okay. Meron kasi siyang sinabi dun sa kanyang programa sa video. Saan mababasa sa panahon ngayon na inutos yung pagsamba adlaw o araw ng linggo? Mababasa yun. Yung mga apostol nagkakatipon sa pagsamba sa Diyos araw ng linggo. Pakinggan nyo sa Kapitulo 20, versikulo 7 ng Gawa. Basa. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila. Ayan. Anong araw sila nagkakatipon? Unang araw ng sanlinggo. Ang ikapitong araw, yun ang Sabado, Sabat. Kaya ang unang araw ng sanlinggo, linggo. Linggo nagkakatipon ng mga alagad. Tayo sanay na tayo makarinig ng ganito. Kasi marami rin naman nagtuturo na Maraming ganyan na kapatid. linggo na ang araw ng pagsamba. Baka matibay nga naman yung kanilang talata. Tingnan Tingnan natin. Oo, ang ginamit po niya na pinabasa Anong sa talata ba yung ay ginamit yung niya? talata ng Gawa chapter 20 verse 7. So sabi niya, ayan, maliwanag, unang araw. Hindi daw ikapito Unang araw ng sanlinggo. Unang araw ng sanlinggo. Di linggo nga. Sila'y nagkakapisan at pagpuputol-putulin ng tinapay. Yung iba pa nga sinasabi nila, meron silang Lord's Supper. Meron silang Lord's Supper, nagpuputol-putol ng tinapay. Pero napansin ko dun sa video ni Ginoong Eli Soriano, parang pinalalabas niya, tuwing linggo, nagtitipon ang mga Kristiyano based dito sa talatang ito. Ay, wala nakalagay na tuwing linggo rito. Wala Wala. Ano ba nakalagay dyan? Ang nakalagay dyan, Ng unang araw. unang araw ng sanlinggo. So lumalabas, kapatid na Ronald, kinikwento lang ni Lucas yung nangyayari. At nabanggit, siyempre, kung anong araw ba kayo, nag-meeting nun? Ano yun? Tama ka Linggo. doon. Tama Yun ka lang, doon. casual lang na kinikwento. Tama. Alam mo kung bakit? Kasi di ba si Lucas, isa siyang historiador? Isa siyang doktor, Tama. historian siya, kaya nga siya yung sumulat ng aklat ng gawa. Ang aklat ng gawa po ay kasaysayan na kailangan may chronological ang pagkakasunod-sunod. No? Tama. Kaya mapapansin natin, si Lucas, tuwing susulat siya sa kanyang mga sulat, bumabanggit siya ng mga days. For example, sa verse 3, binabanggit niya 3 buwan doon. Sa verse 6, kaarawan ng tinapay na walang libadura. 5 araw, 7 araw. Sa Tama. verse 7, unang araw ng sanlinggo. Ayun. Sa verse 15, ng sumunod na mga araw, ng kinabukasan, ng araw ng Pentecostes. Sa chapter 21, verse 1, ng kinabukasay. Sa verse 4, 7 araw. Sa verse 5, mga araw na iyon. Tama. Verse 7, isang araw. Verse 8, ng kinabukasan. Verse 10, ilang araw. At verse 15, pagkatapos ng mga araw. Oh. Specific siya Specific, magkwento. No? tama. Nagsasalaysay lang siya. Yan, tama. Kasi isa siyang historian at siya yung tagatala ng record at diary ng mga travel ni Apostle Paul. Tama. Kaya natural lang, nalalagyan niya ng specific day kung kailan naganap ito. Tama. Kaya walang significance yung pagbanggit unang-una rito na unang araw ng Sanlinggo. Ang problema narinig kasi nilang unang araw ng Sanlinggo. Oops! Ginawa na nilang, Nagkangkulod kagad. Ayun. So parang pinalalabas Yun nila, ang Brother mabigat. Robert. Oo. Kaya nagtipon itong mga alagad sa Gawa 27 dahil araw ng Linggo. Ayun, lalabas ganon. Pero hindi naman po yun ang dahilan. Hindi ganon. Hindi po yun ang dahilan. Unang-una kung ating susuriin, Brother Robert, makikita natin yung pagkakamali. Sabi ng talata mismo kung bakit sila nagkakatipon, na kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay at si Pablo nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan. Ngayon, Kasi ito pala yung tinatawag nating farewell meeting ni Apostol Pablo. Kasi pangalawang bisita niya ito sa Oo. lugar, kumbaga, baka ito na yung last, kaya Sa ito. Troas. Oo, kaya i-consume natin yung araw at panahon. Samantalahin natin. ang Samantalahin panahon. natin. Kaya nga sabi ng talata, tumagal siya ng pananalita hanggang hating gabi. Ayun. Ngayon, Brother Robert, kung tama po si Ginoong Eli Soriano na ito ay tuwing o regular na meeting pagkalinggo, dapat ang pagpupulong nila ay mula gabi hanggang madaling araw. Tama. Hanggang hating gabi. Hindi nakikita natin pagsamba nila umaga, tanghali.
Bakit ko nasabi? Ito po yung sinasabi sa atin ng talata. Pagka binasa po ninyo yung sinasabi ron sa chapter 20 verse 8, no? At maraming mga ilaw sa silid sa itaas. So kung may ilaw, ibig sabihin gabi. At pagkatapos ang sabi rito, nagpatuloy siya ng kanyang pag-uusap, madaling araw, hating gabi na. At ang totoo niyan, kapag binasa natin yung buong ulat, Brother Robert, kaya ito pala isinama ni Lucas sa kanyang ulat, hindi dahil araw ng linggo, Hindi. kundi dahil merong naganap na himala. Tama. Dahil ito yung araw, ito yung pagkakataon na merong isang Nahulog. pangalan si Eutico, Oo. na siguro sa sobrang gabi na, hating gabi na nangangaral si Pablo, Naantok na. inantok, nahulog sa Nahulog, bintana, oo. namatay. Ayun. At pagkatapos binuhay ni Pablo. Ayun. Oo. At matapos niyang buhayin ito, sabi sa verse 11, at nang siya'y makapanhik na at magputol-putol na ng tinapay at makakain na, ay nakapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ng araw. Ayun. At siya'y umalis. Ayun. So, ibig sabihin, kung ito ay regular na pagtitipon, dapat umaabot sila ng madaling araw. Oo, tama. Hanggang ang kinabukasan ng Lunes. Tama. Bakit wala tayo Ordinary day lang. Oo, ito ay Ordinary day lang. isang pagkakataon lamang na naganap sa kasaysayan. In fact, sabi dun sa verse 8, verse 6 pitong araw silang nag-stay sa Troas. Oo. No? So therefore, hindi ito special, nagtipon sila hindi dahil sa ito'y araw ng linggo, kundi dahil si Pablo ay magpapaalam na at sinamantala ang pagtitipon na ito ng mga Kristiyano. Farewell meeting nga eh. Farewell meeting ang tawag doon, ano ho? Kasi At saka, kung ating ihahambing itong pagsamba, in contrast dun sa palagi ang practice nila Pablo, iba eh. Kung papansinin natin, pagkapangingilin, laging nasa sinagoga eh. ito yun. Yun ang set up lagi eh. At tuwing araw ng Sabat, yun ang paulit-ulit. Ito walang tuwing unang araw, wala eh. Wala. So doon mo makikitang magkaiba na hindi siya tuwing unang araw. Oo. Ngayon, ito ngayon, Brother Robert, meron kasing mga Bible scholars, Oo. meron silang dalawang interpretation dito. Kailan ba itong, sabing ganon, unang araw ng isang linggo? Oo. Ito ba ay pagka Roman reckoning na midnight to midnight? Midnight to midnight. Ito'y gabi ng linggo. Oo. Gabi ng linggo. Gabi ng part, kasi di ba pag midnight to midnight, nagsisimula yung araw ng umaga. Sa kanila, umaga. Tapos yung night part, ito na yung night part ng Sunday. Pero pagka Jewish reckoning daw ang ginamit ni Lucas, sa Jewish reckoning nauna yung gabi. Kasi Sunset to bago yung sunset. araw. Oo, So tama kung ka. sinabi rito na linggo ito na gabi, linggo ng Lunes gabi. na. Ano na to? Ito yung lalabas na ito yung night part ng linggo. Night part Yung ng linggo. kinabukasan, day part ng linggo. Day part Kung ng sa linggo. sunset reckoning, kung sa Jewish reckoning. Tama. Oo, kaya nga, maraming Bible scholars, ang translation nila rito, halimbawa dito sa Ang Bagong Mabuting Balita, Biblia, sa Gawa 27, ng Sabado ng gabi, Ayun. kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. So, sa ibang translation, Saturday night o Sabado ng gabi. Ibig sabihin, sa ating reckoning ngayon, kasi Roman calendar ginagamit natin, Sabado ng gabi to. So, hindi Sabado pa rin ng gabi. linggo. So, maraming loopholes dito na hindi susuporta sa Sunday keeping. Tama. Isa pa, yung sinasabi rito na pagpuputol-putol ng tinapay. Kasi ang sabi ng ilan, ito daw ay celebration ng Lord's Supper. Alam po ninyo, hindi ho ito celebration ng Lord's Supper, Brother Robert. Kasi kung mapapansin ninyo, sabi rito sa 20:11, at nang siya'y makapanhik na at nagputol-putol na ng tinapay at makakain na, ito'y ordinary meal. No? Kasi pagka Santa Cena o yung Lord's Supper, inom hindi pa ka ng dugo. kumakain eh. Inom pa ng Yan. inom pa ng dugo, Point wala oh. doon. Hawakan yung saro. Inom pa ng saro na- Magugasan pa ng paa. Oo. Wala eh. Kaya Wala eh. ordinary meal. Pagka pakibasa mga Brother Robert yung unang Korinto 11:26. Kung ito ay Lord's Supper, tignan nyo kung paano ba sineselebrate yung Lord's Okay. Supper. Una Korinto 11:26. 11:26. Ito po ang talagang kung Lord's Supper Oo. po 'yon. Ayan. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ayun. 'Yun. So Ano dapat lang? may kopa, May wala. kopa eh. Walang Wala. kopa. Alam Yun mo- nga rin yung tiningnan ko kapatid eh. Sabi ko, pangkaraniwan lang na araw. Oo. At saka alam mo pala, Brother Robert, no, ito palang pagpuputol-putol ng tinapay, ito pala regular practice ng mga Hudyo na araw-araw nilang ginagawa. Hindi ito tuwing linggo. In fact, dito sa Gawa
2:46, no? Dito ibabasahin ko sa New Filipino Version. Sige, kapatid. Araw-araw, nagtitipon sila sa mga patio ng templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa bawat tahanan, at masaya at tapat sa kaloobang magsalo-salo sa pagkain. Ayun. So araw-araw, ginagawa nila magpira-piraso ng tinapay, at ito pala yung tinatawag na pagsasalo-salo sa pagkain. Ayun. Kaya nga sabi rito ng isang dictionary na Exegetical Dictionary of the New Testament, no? Sa volume 2, ang sabi rito, the breaking of bread refers to a firmly fixed rite at the opening of the Jewish meal. Ayun. Ha? Kumbaga, ito pala ritual ng mga Hudyo. Oo. Halimbawa, Pangkaraniwan na. Pangkaraniwan, tayo magsasalo-salong kakain, pamilya. Yung head of the family, siya yung unang magbubukas ng kaldero. Ayun. O kaya, magpupunit ng tinapay. Ayun. At magbabahabahagi. Babahagi ng Breaking of bread. At ito'y araw-araw ginagawa, hindi isang tasena. Hindi special. Oo. At sabi nga rito ng aklat na the figures of speech used in the Bible ay ganito. To break bread, sa Greek ay klasai arton, is the literal rendering of the Hebrew idiom paras lechem. And it means to partake of food and is used of eating as in a meal. The figure or idiom arose from the fact that among the Hebrews, bread was made not in loaves as with us, but in round cakes around as thick as the thumb. These were always broken and not cut. Hence the origin of the phrase to break bread. Ayun. So ito pala hindi. So parang doon ang pizza, no? Parang ganun itsura. Kaya yung sinasabi ng ilan na ito Lord Supper kasi kita mo first day of the week meron na silang Lord Supper. Wala kang inumin Hindi pala. Kulang, di kompleto. Oo. Tama ka doon, Brother Robert, hindi kompleto. Kaya wala ho tayong mababasa na ito ay araw ng pagsamba. Kaya po Hindi. sila nagsamba ron, hindi dahil ito'y araw ng linggo. Nataon lang na si Lucas ay isang historiador. Kinuwento lang niya na mayroong naganap nung time na yon. Ang talagang purpose nun is farewell meeting ni Apostol. Kasi kinabukasan aalis siya. Ni Apostol Pablo. Kaya ngayon, ito yung tanong niya. Wala daw, sabi ni Ginoong Enli Soriano, patapos niyang basahin yun, ayan daw ang talagang araw ng pagtitipon ng mga Kristiyano, no? Linggo. Wala daw mababasa na sa Biblia na ang mga alagad ay nagkakatipon ng araw ng Sabado o ikapitong araw. Wala kang mababasa na nagkakatipon ng mga Kristiyano sa ikapitong araw. Wala nun sa Biblia. Buong Biblia wala nun. Totoo ba, Brother Robert, na ang mga alagad ay hindi nagkakatipon ng ikapitong araw? Hindi ba sila nangingilin ng ikapitong araw? Nangingilin. Ito, tatanungin kita, Brother Robert. Di ba si Apostol Pablo, bago siya maging Apostol Pablo, siya ay Saul, no? Saan pumupunta si Pablo para usigin at hanapin ang mga Kristiyano? Basahin natin sa Gawa Sige. 9:1 at 2. Okay, tingnan natin ha. Gawa 9:1 at 2. Tingnan Okay. mo nga, saan ba hinahanap ni Apostol Pablo yung mga Kristiyanong inuusig niya? Okay, ang sabi po dito, samantala si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, mga lalaki o babae ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Humihingi siya ng sulat, no, sa mga saserdote, katulad sa Damasco, para pumunta daw siya saan? Sinagoga. Sa sinagoga. Para ano daw? Hulihin sila. Sino? Yung mga mananampalataya, lalaki at babae. Ang sabi pa ngayon dito, daan eh. Hindi dating daan ha. Hindi Kasi dating sigurado walang dating daan sa sinagoga kung meron dating daan. Kasi itong daan, si Kristo to I am si the way. Kristo, I am the way. The truth At and yan the ang life. katawagan sa mga Kristiyano. Yun ang tawag sa kanila. Ay, miyembro ng daan yan. Hindi dating daan. Hindi. Oo, ngayon, tignan pa natin dito sa Gawa 22:19. Okay, tingnan po Ha? natin. Tignan nyo ha, mga kapatid, simple lang ito. Kung hindi raw nagtitipon ng mga Kristiyano araw ng Sabado, Okay. bakit si Pablo pinupuntahan sila sa sinagoga? Ano pa sabi dyan? Ito, 22, 22:19. 19. At aking sinabi, Panginoon, sila mismo ay nakakaalam na sa bawat sinagoga ay ibinibilanggo ko at hinahampas ang mga nananampalataya sa iyo. Ayun, nandun na naman sa sinagoga. Sa sinagoga at hinahampas ang mga sino? Sumasampalataya Sa sa iyo. iyo. So, sino yung hinahampas niya at sino sinahabol sa sinagoga? Mga Kristiyano Kristiyano yan. na- So, nagtitipon sila saan? Sa sinagoga. Anong araw ba pagtitipon sa sinagoga? Sabat. Sabato. Sabi sa Sabat. Gawa 15:21. So, ano sasabihin ni Ginoong Soriano na hindi nagtitipon ng mga Kristiyano? At kung walang Kristiyano sa sinagoga, ba't hahanapin ni Apostol Pablo doon? At saka kung ating titingnan,
alam na nila Lucas, kaya hindi na inuulit-ulit pa o magiging redundant kasi ang mga Hudyo talagang Sabbath keeper yan. Hindi pwede na hindi maging Sabbath Oo, keeper, oo. Brother Robert. Kasi unang-una, pagka binasa mo sa Gawa 21:20, tignan mo, pakibasa mo yung 21:20 ng Gawa. Pagka yung mga Hudyo noon ay sumampalataya, tinanggap nila si Jesus bilang Messiah, hindi nawawala yung kautusan eh. Sabi po dito, nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos at sinabi nila sa Kanya, nakikita mo kapatid kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumampalataya at silang lahat ay pawang masigasig sa kautusan. Kita mo na. Lahat. Yung mga Hudyo na sumampalataya ay naging masaya sila, nagalak sila, nalaman nilang katotohanan at naging naging masikap sa kautusan. Sa kautusan. Kung ito siguro yung mga dating daan doon wala na daw ang kautusan. Sasabihin nila, pagagalitan pa si Pablo, saka si Cristo. Oo. Lalabas ganon. Oo, tsaka ito ang linaw, no? Yung pala mga tunay na sumasampalataya ng mga Hudyo, nagiging lalong masikap sa kautusan. Kaya Tama. ang mga Seventh-day Adventist tayo, pinagagalitan nila tayo, wala na yung kautusan, ba't nyo pa sinusunod? Mahirap yan. Tayo sa pananampalataya. Ito po kasi po, ito pong epekto ng tunay na ebanghelyo. Pag nadatnan mo ang katotohanan, lalo ka daw magiging masikap sa kautusan. Anong pamantayan mo kung ikaw ay anak ng Diyos kung kumusuway ka sa kautusan? Kaya Dapat nananatili ka. Kung masikap sila sa kautusan, therefore, tama nga Nangingilin. naman. Sa sinagoga sila. Nangingilin Diba, sila. sabi nga, bago mamatay si Jesus Christ, ipako, diba? Umuwi sila ayon sa kaugalian sa kautusan. Yan. Dahil paghahanda at sabat sa paglubog ng araw. Oo, kaya nga 'di ba si Jesus, 'di ba, nagbabala si Jesus Christ na mabawasak yung Jerusalem noong 70 AD. Sabi Tama. niya, at sa 24:20 ng Mateo, manalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas niyo sa panahon ng taginaw o Sabat. Kung wala nang Sabat nun ba't pa niya sasabihin na huwag mangyari ang pagtakas niyo Tama yun. after 40 years? Ito pa, Brother Robert, no, example ng mga alagad na sila'y nanginin ng Sabat. Example dito sa nung mamatay mismo si Kristo sa cross at siya'y inilibing na. Sa Lucas 23:55-56, ayon po sa salin ng ang maguting balita, Biblia, ay ganito po ang sinasabi. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. Ayun, tama. Ito pa kapatid. Ito, ididiin ko lang, Brother Sige, Robert. oo. Ito, namatay na si Jesus Christ. Kaya nga pinuntahan sa libingan. Kung totoo na si Jesus Christ, is pinangaral niya na wala na yung Sabat, bakit itong mga alagad niya Patuloy. nangilin? Tama. Ayon sa itinakda ng kautusan. Ang nagsumulat nito si Lucas, siya yung narrator dito, pati Tama sa yan. gawa. Tama. So ibig sabihin, hindi sinabi ni Lucas na nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan noon. Hindi naman Hindi. Hindi nagbabago. Oo, na Continuous. continuous ang mga alagad. Ito pa kapatid. Sige, Brother Robert. Tama. Di ang Panginoon nakakit na sa langit. Ito sa Gawa 18:4. Ang sabi dito, yung tagpo kay Pablo. Ayan. At siya'y nakikipagtalo tuwing Sabat sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Still, Yan. patuloy, continuously, Nagpapatuloy. tuwing Sabat sa sinagoga. Ito pa, example nila Apostol Pablo at ni Bernabe. Ito yung babasahin ko sa King James Version, na paboritong version ni Ginoong Eli Soriano. But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day Ayun. and sat down. At nangaral sila, no, sa Pablo at Bernabe. Ngayon, ito ngayon yung naging epekto ng kanilang pangangaral. Sa verse 42 at 44. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Ngayon Ayun. palang Gentiles sa loob ng Sinagoga, oo. No? Na ang sabing ganon, nakiusap daw na ipangaral ito sa susunod na Sabat. So patuloy. Ngayon, kung si Pablo, ang paniwala niya, hindi na tama ang Sabat, linggo na. Dapat sasabihin ni Pablo, wag niyo na kaming mas expect na babalik sa susunod na Sabat. Linggo babalik ako unang Linggo, araw. babalik. O kaya Ayun. bukas, linggo. Ayun. Kinabukasan linggo, babalik ako. Wala kang Hindi ganun binabanggit dito tuwing unang araw. Wala. Lagi Oo. tuwing Sabat sa Ang sinagoga. nakalagay sa verse 43, Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas,
who is speaking to them, persuade them to continue in the grace of God. Ayun. Biruin mo si Pablo at si Barnabas, pinersuade pa sila. Hinimok. Hinimok at Oo. hinikayat pa sila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ayun. Hindi niya sinabi na, umalis na kayo dyan sa sinagoga. Hindi niya tinuro Iba yung na yung ganun. simbahan natin, linggo na. Tama. Wala eh. Wala. Makikita mo lang yan sa turo ngayon na wala sa Biblia. Kaya sa verse 44, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. The Ayun. next Sabbath day. The next Sabbath kung day. ito'y pagkakataon na ni Pablo, ipangaral niya, kung talagang ginagamit ang pagkakataon ito na mangaral sa mga kapatid, wala na ho yung Sabbath. Kaya wag na kayo mag-intay next Sabbath. Hindi. Tama. Next Sabbath day, nagpuntahan yung mga bansa at nangaral Doon si pa rin. Pablo. At ito maganda. Verse 48, and when the Gentiles heard this, mga Gentiles ulit, na they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believe. Amen. Amen. Oh. Ibig sabihin, Tama. wala kang mababasa rito, inalis nila, wala na yung Sabat, Tama linggo yan. na, nandun lang yan sa kaisipan. Ito pa, sa gawa 16:13, Brother Robert, ito ay patutuon na ang mga Gentile Christians nangingili ng Sabat. Okay. And on the Sabbath, he went out of the city by the riverside. Siguro maganda, basahin ko sa Tagalog Sige. to. Oo. At sa araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na doon sinasampatahan naming may mapapanalanginan. Ayun. At kami nangaupo at nangagsalitaan sa mga babaeng nangagkakatipon. Ang nagsasalita rito, ang nagnanarrate dito, walang iba kundi si Lucas. Kasi siya yung sumulat ng gawa, di ba? Sabi niya, nagkikwento si Lucas. Specific na naman siya. Oo. At ng araw ng Sabat, Ayun. di ba? Ay nagsilabas kami, kasama siya doon Kasama. sa labas ng pintuan para ano? Sinasampatahan naming may mapapanalanginan. Ayun. So meron silang devotion sa Sabat. Meron. Bakit nagtataka naman ako itong si Ginoong Eni Soriano, talagang hindi lang kontra kay Kristo, talagang pati sa aral ng mga apostol. Kaya Isa nga. pang patotoo, Brother Robert, na meron talagang Sabat. Kasi nung first century, ayon sa history, yung sinagog ng mga Hudyo after nung 70 AD, no, na-destroy ang Jerusalem, di ba? Nawasak Sinunog, yan. winasak. Oo. Lalo silang naging mahigpit ngayon. Sabi nila, kailangan mas united tayo kasi Tama. wala na tayong temple. Tama yan. So lalo silang naging masipag sa pagsamba sa sinagoga. At sabi nila, dapat puro tayong mga pure Jews. Wala tayong kasamang Christians dito. Doon nagsimula ang persecution ng Christians. Kasi ang mga Christians doon, gaya na natalakay natin kanina, ay sumasamba sa sinagoga. Sa sinagoga. No? Ngayon, meron silang curse na tinatawag o yung sumpa, yung tinatawag na the blessing on the heretics nung first century, nung end ng first century, about 90 to 95 AD, meron silang nilabas na tinatawag na sumpa sa mga eretiko. Na ang sabi nila ay ganito, may the apostates have no hope. May the dominion of the wicked be speedily uprooted in our days. Ito ay, kaya nila ito ay idinagdag sa kanilang mga daily prayer at sa kanilang recitation bago magsimula ang kanilang service sa synagogue para mahuli nila kung sino sa audience ang mga Christians. Tama yan. Tatawagin nila yung sinususpetsahan nila at pare-recite to na nawa ang mga tumalikod ay mawalan ng pag-asa at ang kapangyarihan ng kasamaan ay magpaikli ng aming buhay. Eh, siyempre kung Hindi ikay mo Kristiyano, sasabihin hindi mo yun. Basta sasabihin takot ka. yun. Oo, tama, So, kapatid. malalaman ngayon nila kung sino yung Kristiyano. The fact na meron silang ginawang ganitong sumpa until the last part of the first century, nagpapatunay na may mga Kristiyano pa rin nagsisimba. Meron. Hanggang doon. In Meron. fact, sabi nga ng isang 4th century historian na si Socrates Scholasticus, no? Ito ay 5th century niya sinulat. For although almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries on the Sabbath of Ayun. every week, yet the Christians of Alexandria and Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. Ano Ayun. sabi rito ni Socrates Scholasticus? Sabi niya, kapatid na Robert, lahat pala ng mga churches, they celebrate the sacred mysteries on the Sabbath every week. Ito ay 4th century na. Patuloy talaga. So, wala palang, alam nyo, ayun ang problema. Siguro, kulang sila sa pag-aaral sa kasaysayan. Yun na nga kapatid. Lalabas Ano? talaga ganon. Sa Kasi kanila ito lang ang tanong eh. Ang Panginoon ay Panginoon ng Sabat. Mm-mm. Kung nabubuhay ang Panginoon ng Sabat, may Sabat pa din. Tama naman yun. Ganun lang yun eh. Ang ginawa nila, pinatay yung Sabat, yung Panginoon ng natitira. tinira. So, yung Panginoon ng wala. Yun ang mangyayari. Panginoon ng wala na. Panginoon ng linggo, yung may bababasa bang Panginoon ng linggo. Wala. Kaya ito po, inanarrate natin kung ano yung nangyari. Yung ginagamit na gawa 27, na ito raw yung araw ng pagsamba ngayon ay linggo na sa mga Kristiyano, ay hindi po totoo. Hindi totoo Ang yan. totoo pong interpretation ng Acts chapter 20 verse 7 ay una, hindi ho sinasabi ng talata,
na ito po ay tuwing linggo. Hindi, wala. Kasi kung tuwing linggo to, dapat ang pagsamba Nakalagay. ngayon ng mga Sunday keeper hanggang gabi, hanggang ating gabi. Tama. Number 2, ang pagtitipon na ito ay naganap hindi dahil araw ng linggo, kundi dahil si Pablo ay paalis na sa kinabukasan. Ito Yun. yung kanyang farewell meeting. Tama. Sinamantala niya hanggang madaling araw. Number 3, yung pagpuputol-putol na tinapay rito, hindi ho banal na hapunan. Hindi. Ito ay isang ordinaryong pagsasalo-salo sa pagkain ng mga Hudyo. Ito ay kanilang regular practice. At ang pagpuputol na tinapay na naganap ng hating gabi, kasi sabi inabot siya ng hating gabi, nagputol-putol ng tinapay. Yung Ayon norma- sa Roman normal. reckoning, Lunes na ito, hindi na linggo eh. Lunes na. So dapat ang pagpuputol-putol ng tinapay nila, Santa Cena nila, Lunes na dapat. Tapos binanggit din ni Lucas yung tungkol sa pagtitipon, hindi dahil sa Sunday, kundi dahil sa magandang nangyari doon kay Eutico na nahulog sa bintana, Tama. namatay, at binuhay ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun. No? At Yun yung kwento nun eh. kaya binanggit din ni Lucas yung term na unang araw ng Sanlinggo, hindi para sabihin na ito'y special day na at ito na ang bagong Sabat. Hindi ho. Hindi. Binanggit niya ito kasi bahagi yun ng kanyang pagtatala ng Tama. sunod-sunod na paglalakbay ni Pablo. Tama yun. Nabasa naman natin sa ilang verse ng Bible na practice talaga niya yun. Binabanggit niya specific yung day. At panghuli, kahit basahin mo ilang beses ang Gawa 27, wala akong binabanggit yan na tinigil na ng mga Kristiyano ang pangingili ng Sabat. Hindi. O ginawa ng banal o pinalitan na ng linggo. Wala. Ordinary day pa rin Ayan. yung linggo, yung Oo. unang araw. Kaya nga sabi rito ng isang kilalang church historian, si Augustus Neander, doon sa kanyang aklat na The History of the Christian Religion and the Church, sa volume 1, page 337, about Acts 20, verse 7, the passage is not entirely convincing. Because the impending departure of the apostles may have united the little church in a brotherly parting meal. Yun. On occasion of which the apostles delivered his last address, Tama yun. although there was no particular celebration of a Sunday in that case. So, ibig sabihin, hindi ho matibay palang batayan ang Gawa 27. At kaya po, pag-aralan nyo pa hong maigi. Dapat. Hindi ho porke sinabi ni Eli Soriano, tama na. No, ho, buksan nyo rin po ang isipan nyo. Kasi mahirap yan. At Mahirap yan. kaya nga nagkakaroon ng mga kulto. Kasi nagiging mas mataas ngayon yung human leaders nyo kaysa sa Bible. Kaysa sa Bible. Mas pinaniniwalaan ng interpretation ni Soriano kaysa sa Biblia. Kaysa sa Biblia. Kaya po binibigay namin sa inyong mga verse ng Bible para kayo na mismo ang magbasa. Yun. Isa pang ginagamit nila, yung sa Matalata. unang Korinto Oo. 16:1 at 2. Pati nga yung abulo yun nila, yung koleksyon, linggo rin eh. Basa sa 16:1-3 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Upon the first day of the week. Yan ang sinasabing koleksyon ng abulo yan ng mga Kristiyano ng una. Kaya pwede ba naman silang magkoleksyon, walang pagkakatipon. Kaya yung pagkakatipon coincides with the collection. Kaya establisado sa Bagong Tipan ang pagtitipong Kristiyano unang araw ng Sanlinggo. Linggo po yan, kapatid. So matapos basahin, sabi ni Ginoong Eli Soriano, kaya tuwing unang araw ng Sanlinggo, abulo yan ng Kristiyano. Kaya ang pagtitipon, it coincides with the collection. Kaya ang araw ng linggo, pagtitipon ng mga Kristiyano. Ngayon, ang tanong ko lang, number 1 naman dyan, Brother Robert, pagka ako'y tatanungin si Ginoong Soriano, dyan ba sa unang Korinto, 16:1-2, sinabi ba dyan ang koleksyon araw ng linggo? Wala ho. Walang mababasa. Ulitin ko, ang nakalagay dito, sa verse 2 na, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo yung magbukod. Hindi sinabing magbigay sa koleksyon. Hindi. Kundi ang sabi niya, Personally, magtabi ka. Magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang ginawa, upang huwag nang gumawa ng ambagan o koleksyon. Kumbaga, yung proseso ng kaayusan, Systematic systematic. benevolence. Oo, yun, nandun na. Halimbawa, ako mag-iipon na ayon sa kaya ko dahil offering ko sa mga nagugutom sa Jerusalem, itabi ko na. Nakagisnan kasi nito na pagkabinasa sara ng agad ang Biblia. Yung pala, Yun. wala nga koleksyon na binabanggit dito pag linggo. Kaya yung pagkakatipon coincides with the collection. Kaya yung pagkakatipon coincides with the collection. Kaya yung pagkakatipon coincides with the collection. Nga sabi rito, upang wag nang magkaroon ng ambagan o koleksyon eh. So ang pinag-uusapan dito, yung tinatawag na yung pagbubukod sa kanyang sarili. No, kaya nga ang sabi rito sa Darby version, on the first day of the week, that each one of you put at home
put by at home, Ayun. laying up in whatever degree he may have prospered, Tama. that there may be no collections. Hindi nga collection eh. Ang bad, ano to eh. Pagtatabi mo sa iyong Pagtatabi sariling ng bahay, sarili. hindi sa Oo. iglesia. Hindi. Kaya nga sabi rito ng Robinson's Word Pictures in the New Testament, ayon sa Greek, yung parhiotoi, titheto, thesaurizon, by himself in his home. Ngayon. O, hindi collection. Halimbawa, sa iglesia to. may lalagyan akong pigi-pigi, lalagay ko ron. Para pagdating ng koleksyon, hindi na magulo, ready na agad, So systematic. yung collection, hindi araw ng linggo. Hindi. Sabi ni Soriano, araw ng linggo. Hindi. Kaya po, mga kaibigan, talagang wala na rin tayong oras. Yun na nga po. Itutuloy natin sa susunod. Mahaba So may itong part 3 ating tayo, series. May kapatid. part 3 tayo. Mga no? kaibigan, kayo po Ang yung part patuloy 5 na tumutok at muli po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin at susunod na linggo sa ganitong oras pong muli mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ang Back to the Scriptures ay makakasama po ninyo. Kaya kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo sa susunod na linggo. Babatiin ko po si Brother Lawrence Sepe. Siya po ay isang dating daan member at nakausap ko siya kagabi. Interesado siya mag-aral ng Biblia sa ating Seventh-day Adventist. Purihin ang Panginoon. At sabi niya, security guard siya sa Batangas, sa Santo Tomas. Willing siya na magsimba doon at magsuri. Kasi nakita niya maraming question pala sa mga aral ni Soriano. Kaya Tama praise the Lord, maganda yung ating pinag-aralan. Binabati rin natin si Brother Christian Dior Gobut ng SDA Qatar Church. Magwi-willing sila mag-sponsor sa Qatar Purihin sa ang ating pong Panginoon. programang Back to the Scriptures. Purihin ang Salamat na Panginoon. marami sa inyo na ipadala na po namin ang aming pong letter. Ang babatiin ko lang si Trevora at saka si Mabel na nakikinig ngayon, yun lang. At tayo manalangin. Sige po, tayo manalangin, Brother Robert. Tayo manalangin. Maraming salamat po dakilang Ama sa katotohanan ng iyong banal na salita na kung kami ay hahayaan lamang namin ng banal na Espiritu na kami ay gabayan aming maunawaan ng Biblia sa tulong ninyo. Ipagpatawad po aming pagkakasala, nawa po ang aming mga kaibigan ay patuloy pong magsaliksik sa katotohanan, buksan ng kanilang puso't isipan upang makarating sa tama. Patawad po at ingatan kami sa aming pag-uwi sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.